Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to First John chapter 3 verse 19 hanggang sa 24. First John chapter 3 verse 19 hanggang sa 24. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. At ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Hesus Kristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at siya ay sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. May the Lord bless the proclamation of His Word tonight. Bilang isang mananampalataya, alam po natin na may mga times talaga na nag-struggle po ang ating puso. We have wrestling inside our hearts. At mapipilitan po tayong itanong sa ating sarili, am I truly a Christian? Tunay ba talaga ako na mananampalataya? Do I truly belong to God? Paano ko malaman na ako ay tunay at hindi po peke? Hindi po ito academic lamang na mga katanungan, kundi ito po ang sigaw ng ating kaluluwa na nagnanais na magkaroon talaga ng assurance or katiyakan, especially dito sa mundo na patuloy na umaatake sa ating convictions. And especially dahil ang ating puso at times ay nagka-condemn sa atin. Hinahatulan po tayo ng ating puso. Kaya si Apostle John, the beloved disciple, ay sumulat po sa kanyang liham na meron po talagang pastoral aim. At ano ang kanyang pastoral aim? Bigyan ang mga tao ng Diyos ng hindi po nagkakamaling mga palatandaan ng isang tunay na mananampalataya upang matulungan tayo na magkakaroon po ng matibay at hindi po nabubuwag na katiyakan ng ating kaligtasan na kay Kristo Jesus. Hindi po nagbibigay si Apostle John sa atin ng superficial or panlabas lamang na comfort, but it is a robust, spirit-empowered, and truth-grounded confidence. Confidence or assurance na nakabatay talaga sa katotohanan. Ang ating passage po ngayong gabi mula sa First John chapter 3 verse 19 hanggang sa 24 ay nagpapakita po sa atin ng profound connection. Meron pong ugnayan ang tunay na pananampalataya sa practical obedience. Where there is true saving faith, meron din pong practical obedience. At itong bagay na ito ang nagbibigay sa atin ng assurance ng ating kalagayan sa harapan ng banal na Diyos. Now, meron pong 6 na bahagi ang ating pag-aaral ngayong gabi. At sana po ay maipaliwanag po natin ito in a concise way dahil inaral po natin ang message at hindi talaga maaring putulin po ang 6 na points na ito. So kung meron mang a little bit extension ang ating oras para sa sermon, ay hindi po ito palagihang nangyayari dahil hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay 6 po ang punto ng ating sermon. Usually 2 or 3. But tonight, niloob ng Panginoon na meron pong 6 na bahagi ang ating pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Dumako na po tayo sa unang punto. The evidence of true love. Ang patunay ng tunay na pag-ibig or ang pruweba ng tunay na pag-ibig. Inumpisahan po ni Apostle John ang verse 19 by pointing us to the bedrock of Christian assurance. Paano daw natin makilala na tayo ay mula sa katotohanan? Sabi po ng verse 19, dito natin makikilala na tayo ay mula sa katotohanan
at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. Anong ibig sabihin anong ibig sabihin nitong dito natin makikilala? By this or dito. Ano itong dito na tinutukoy ni Apostle John? Well, it points us back to verse 18. Ano ang sinasabi po ng verse 18? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ito yung this na tinutukoy sa verse 19. Yung pag-ibig natin, hindi sa salita lamang o hindi sa bibig lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sa pamamagitan nitong pag-ibig mula sa gawa at sa katotohanan, dito daw natin makikilala na tayo ay mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Ang patunay, ang evidence, ang pruweba, ang testimonyo na tayo ay nasa katotohanan. Ang pruweba po ay ang pag-ibig that expresses itself in a tangible, sacrificial action and unfeigned sincerity to God and to our brethren. And this is really very critical sapagkat ang tunay na regeneration, ang tunay na bagong kapanganakan, na naniniwala po tayo na soberano po ito na pagkilos ng banal na Espiritu, ang tunay na regeneration ay nagpuproduce ng bagong pagkatao. At itong bagong pagkatao na ito ay nai-express sa tinatawag nating practical holiness or practical righteousness. At ano pa? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig para sa ating kapwa or sa ating mga kapwa mananampalataya. It's not merely about outward conformity, but it is an internal transformation, internal na pagbabago, at itong internal na pagbabago ay nagre-reorient sa ating desire at sa ating action. Kaya nga ang tunay na mananampalataya ay meron talagang distinct and discernible narrative of transformation. Ang mananampalataya lamang talaga ang merong testimonyo, merong patotoo. Malinaw niyang ma-articulate yung pagkakaiba ng kanyang buhay ngayon at noon. Talagang merong malinaw na distinction between his then and now. 'Di ba? Ganito ako noon, pero ngayon. Well, pansinin po natin ang sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang sa 11. Nilista po ni Apostle Paul mula sa verse 9 hanggang sa verse 10 yung mga kasalanan na hindi po consistent sa saving grace. Kabilang na po yung idolatry, kabilang na po yung plunder, yung adultery, kabilang na po yung homosexuality, yung mga kasalanan na hindi po consistent sa saving grace. Ninarrate ni Apostle Paul sa verse 9 and 10. Pero sa verse 11, ay talagang dineclare po ni Pablo sa verse 11, at ganiyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So, kung meron pong magki-question sa authenticity ng ating profession, ng ating pananampalataya, or ayon pa sa ating teksto, kung ang ating puso ay humahatol po sa atin, di ba? Kung ang ating puso ay humahatol sa atin at nagkakaroon po tayo ng duda, ang isang mananampalataya ay kailangang umatras. Tingnan niya ang kanyang buhay. Hindi siya dapat mahiya, hindi siya dapat ma-embarrass. Instead, ang isang tunay na Christian, confident talaga na makapagsabi, I once was, but now I am. Gaya ng author ng Amazing Grace. I once was lost, but now I'm found. I once was a sinner. I once was a swearer, a curser, a disobedient to my parents. But now I am. Meron po talagang tangible change. Merong observable na pagbabago. Hindi bilang source ng ating pride or self-righteousness. Hindi po gayon. Kundi pagbabago dahil sa mabiyayang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. And it serves as a powerful and objective witness. Tunay ba talaga akong Christian? Search your life. At ano po ang
Ano po ang pagbabago? Yung malinaw na then and now. Itong observable na bunga ng banal na espiritu. Ano ang bunga ng banal na espiritu? Pag-ibig. A love expressed in deed and truth. Ito ay isa sa matibay na ground upon which magkakaroon po tayo ng assurance sa ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. It is an assurance na hindi po nakaugat sa ating perfect performance. Of course, hindi po perfect ang ating performance, but in the evidence of a genuine spirit-wrought transformation that aligns our lives with the truth of the gospel. Gaya ng sinabi po ni Martin Lloyd-Jones. Sinabi po niya, if there is no change, there is no conversion. So sa mga oras na ang ating puso ay nagkakandem sa atin or nagkakaroon po tayo ng duda, we just have to look at our lives objectively. Ano ba ang pagkakaiba ng ating buhay ngayon at saka noon or noon at ngayon? Kung meron po talagang matibay na tangible and observable transformation, hindi perfect performance, but it is a transformation na makikita po talaga sa radical na pagbabago ng ating buhay, then we can be assured na tayo nga ay tunay na nasa katotohanan, tunay na nasa ating Panginoong Hesus Kristo. And that leads us to the second point na nasa verse 20. Di ba sinabi na po natin kanina na may mga times na ang ating puso ay nagkakandem sa atin. May mga times na ang ating puso ay humahatol sa atin na kahit po ay nakikita na po natin ang observable transformation sa ating buhay. Meron pong evidence, but there are times na ang ating puso at ang ating damdamin ay mahina. Kaya binanggit po ni Apostle John ang katotohanan ito head on sa verse 20. Ano po ang sinasabi po ng verse 20? Tuwing hahatulan tayo ng ating puso, di ba meron pong times na hahatulan tayo ng ating puso? Sabi dito, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Itong verse 20 na ito ay nagbibigay po sa atin ng hindi po masukat na comfort at direksyon para sa isang struggling believer. Ikaw ba struggling ngayon? Hinahatulan ka ng puso mo, inuusig ka ng conscience mo, nagkakaroon ka ng pagdududa sa conversion mo, kung tunay ka ba talagang Christian. At lahat po sa atin ay nakakaranas ng ganoong mga seasons sa ating Christian walk. Hindi talaga maiwasan itong mga seasons sa isang mananampalataya na yung mga duda, yung mga doubts ay umaatake sa atin. At itong tinatawag na self-condemnation ay talagang kumikilos. At nabibigatan po ang ating puso at damdamin, nabibigatan ang ating kaluluwa. Bakit merong mga assaults na ito? Merong mga pag-aatake na mararanasan natin at times. Well, maring direkta na pag-aatake ito mula kay Satanas. After all, si Satan, ayon pa sa Revelations chapter 12 verse 10, he is described as the accuser of the brethren. At kailan po si Satanas nag-aakusa sa mga kapatiran? Day and night. Satan is the accuser of the brethren. Pero nangyayari din po sa atin ito at times dahil guilty tayo sa pagkakasala. May mga times na overtaken by sin, na overtaken tayo ng ating kasalanan. Meron pa pong remaining sin at tayo po ay nag-fail sa ating paglakad ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon. And in such moments, ang ating puso po ay humahatol po sa atin. Pero ang sabi po ni Apostle John, ay hindi po tayo tumitig sa ating damdamin. Hindi po tayo mag-focus sa ating struggle, kundi doon po tayo mag-focus sa objective reality of our salvation. Itong crucial na katotohanan na ito, yung sinasabi po sa verse 20, ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso. So when our hearts condemn us, we have to remember, mas higit na dakila ang Diyos kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Bakit ba natin pahintulutan na ang ating puso na fallible,
na deceitful, ayon pa sa Jeremiah chapter 17 verse 9, bakit ba tayo papayag ng ating puso ang magdidikta sa ating certainty of our eternal standing in the sight of God? Ang ating Diyos. Sa kanyang soberanong biyaya, ang makapangyarihang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng kanyang katuwiran na idinamit sa atin. Mas dakila ang ating Diyos kaysa sa ating emotion na pabago-bago, kaysa sa ating feeling na pabago-bago, feeling na madalas ay nagko-condemn sa atin. Mga self-condemning thought. Our God is omniscient. Kilala po niya kung sino ang kaniyang tunay na mga pinili. Alam ng ating Diyos ang lahat ng mga bagay, and He knows those who are truly His. That's according to 2 Timothy chapter 2, verse 19. Kaya nga si R.C. Sproul, kung pakinggan po natin siya, talagang binigyan niya tayo ng reminder. Sabi ni R.C. Sproul, our feelings are not infallible. Our feelings are not infallible barometers of our spiritual state. God's word is. Ang ating feelings daw ay hindi po infallible na barometer na sumusukat sa ating spiritual condition. Ang salita ng Panginoon, ang infallible barometer. Kaya nga ang ating assurance, ang ating katiyakan ay dapat pong nakaangkla hindi sa ating feelings na pabago-bago, di ba? Unreliable. Ang ating katiyakan ay dapat nakaugat at nakaangkla sa hindi nagbabagong karakter ng ating Diyos at hindi nagbabagong katotohanan ng kanyang salita. Ang Diyos ay matapat. Walang hanggang katapatan meron ng ating Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi masukat. At ang kanyang covenant faithfulness, ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako ay hindi po nagmamaliw. So itong emphasis ni Apostle John sa tinatawag na objective truth. Objective truth. Well, hindi naman po ito nag-negate or kumukontra sa subjective feeling na minsan-minsan ay ipagkaloob din ng banal na espiritu sa atin. Di ba may mga times na nagmatch ang katotohanan ng salita ng Diyos sa ating subjective feeling and experience. Alam ng Diyos kung kailangan talaga natin ito. Yung ating feeling na magko-cooperate. Pero madalas ang ating feeling ay dinadaya ni Satanas. Kaya nga sinasabi ni Apostle John, we have to fix our attention to the objective truth of the Word of God. But this does not negate subjective feelings also dahil kinikilala po natin na ang saving grace ng ating Panginoon ay hindi naman po devoid of the Spirit's comfort and joy. Nakalakip po ng buhay na pananampalataya. Meron po talagang times na ang Diyos sa kaniyang awa at habag ay ipinapadanas po niya sa atin ang tangible sense of His presence and the peace of our salvation. And yet, dapat din po nating alalahanin that there are also times na tayo ay tinawag ng Diyos na mag-exercise ng pananampalataya, na kinakailangan talagang mag-wrestle at kinakailangan talagang manalig sa kabila ng ating feelings na sumasalungat, di ba? Sa kabila ng mga adverse outward circumstances. And that is why talagang explicit ang utos ng ating Panginoon sa Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Itong utos na ito ay binigay ni Apostle Paul, nakakulong po siya. So hindi po maganda ang kaniyang kalagayan. Pero sinabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. At ito ay binigay ni Pablo sa konteksto ng tensyonadong kalagayan ng iglesia dahil nag-aaway si Judea and Syntyche, hindi sila magkakasundo. Sa mga naunang verse, sinabi ni Paul, tell Judea and Syntyche to agree. So tensyonado ang iglesia, ramdam ng lahat. And yet the Apostle Paul says, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Ibig sabihin, ang Christian joy hindi po nagmumula sa outward circumstance, but it comes from the objective truth of the Word of God. It comes from a heart that is transformed by the Holy Spirit. At ang example nito ay si Pablo at saka si Silas, na sa kabila ng binartolina po sila, kinulong, hinagupit, di ba? Pinalo sila.
at nakatali pa ang kanilang kamay at paa sa Acts chapter 16 verse 25. Pero sa kabila nito, sila po ay umawit ng mga himno at papuri sa loob ng kulungan. At ito ay isang powerful na testament ng katotohanan ito. That's the second point. Third point, verse 20, 21 rather. The confidence of a clear conscience. The second point is God's sovereignty over our condemning hearts. Di ba ang soberanya ng ating Panginoon sa ating pusong nagkakandem sa atin? Third point, the confidence of a clear conscience. Ito po ay karugtong ng verse 20, of course. Nagbibigay po si Apostle John ng counterpoint sa verse 21. Ang sabi dito, mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. May mga times talaga na perfect ang harmony ng ating feeling at ng objective truth of the Word of God. Praise God for those moments. And I say rare moments. But praise God, may mga moments talaga na ganyan na ang ating heart or ang ating conscience, hindi po ang ating fleeting emotion, but our conscience shaped and informed by the Word of God and the Spirit's work within us, ay nagha-harmonize sa objective truth ng salita ng Diyos. Itong katotohanan na ito na present ni Apostle John is that kung ang ating konsensya na naliwanagan ng biyaya ng Diyos ay hindi po nagkakandem sa atin, then we are enabled to approach God with confidence. Meron tayong confidence na lumapit sa ating Panginoon. Itong confidence na ito ay hindi po rooted sa ating likas na kabutihan. Wala po tayong ganoon. Di ba? We don't have any inherent goodness or sinlessness. Sinabi ni John sa 1 John 1:8, kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So, hindi po yan ang source ng ating confidence. Itong confidence na ito ay nagmula sa ating union with Christ. Nagmula ito sa ating imputed righteousness na napapasa atin by faith alone. Yung katuwiran po ng ating Panginoong Hesukristo. Now, hindi po tayo kinakandem ng ating puso because through the atoning work of Jesus, ang ating kasalanan ay nilutas po ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay inaring ganap sa harapan ng Diyos Ama. So itong passage na ito, gaya ng sinabi ko kanina, nag-i-illustrate po ito sa mga occasional and yet mabiyaya po na mga panahon, mga times na meron talagang perfect harmony ang ating subjective experience and the objective truths of God's promises. There are precious seasons kung saan ang banal na Espiritu ay nagkakaloob po sa atin ng matamis na harmony na ito, na pinapahintulutan niya na ang ating inner feelings of peace and assurance ay nag-a-align perfectly sa declarative na katotohanan ng ating standing in the sight of God. At sa mga panahong iyan, we are enabled to deeply feel the reality of God's favor and love. And for this, we ought to offer profound thanks. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Sino ba ito? Si William Cooper. Alam niyo si William Cooper, madalas itong inaatake po ng doubts kasi melancholic kasi itong taong ito eh. So, meron siyang mga inner struggles. May mga times talaga na unbearable, almost unbearable, na kinakandem na niya ang kanyang sarili na nasa labas ng biyaya ng Panginoon. Pero alam po na talaga natin na siya ay tunay na Christian dahil na-compose po niya ang sometimes a light surprises the Christian when he sings. It is the Lord with healing on His wings ay kumikilos. So sometimes a light surprises. Nagmamatch talaga ang ating subjective experience sa objective truth of the Word of God. It is the Lord who rises with healing in His wings. So may mga seasons na ganyan. At alam po ng Panginoon kung kailan po niya ito ibibigay sa atin. Alam ng Panginoon kung kailan talaga ito kailangan natin.
This perfect harmony between subjective feelings and objective truths. At mabiyaya itong ipinagkaloob ng Diyos sa atin para sa ating encouragement at para po sa ating steadfastness. However, dapat po nating kilalanin na ang Christian life ay isang journey, isang paglalakbay ng ongoing sanctification. Na meron po talagang spiritual warfare. Merong spiritual warfare. Merong moments of doubt and struggle. And therefore, ang salita po ni Apostle John ay isang paanyaya sa atin na hindi po tayo umasa sa ating feelings. Hindi yan ang ultimate arbiter ng ating standing sa harapan ng Diyos. Ang Diyos in His sovereign wisdom ay alam po ng ating Panginoon na meron talagang times when we need to exercise and deepen our faith precisely through inner struggles. I believe lahat po ay nakaka-relate nito. And it is in the moments of inner struggles na ang objective, unchanging promises of God ay nagiging angkla po natin, nagiging matibay na sandigan. Ang ating confidence sa harapan ng Diyos is ultimately grounded in His faithfulness. At sa natapos ng ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, hindi po sa pabago-bago nating emotion. Kaya, kung ang ating puso ay humahatol sa atin, perhaps dahil sa kasalanan na hindi po natin na-confess, hindi natin napagsisihan, or perhaps talagang dumaraan tayo sa season of spiritual dryness. Sa paglalakbay sa disyerto, mas marami pong dryness kaysa sa oasis. Alam niyo yung oasis? Yung body of water na talagang refuge ng mga manlalakbay doon sa disyerto. So, may mga seasons of spiritual dryness or direktang assault ng ating kaaway na si Satanas, na tayo po ay nakakaranas ng mga despair. We have to turn afresh to the cross, to the Word of God. Ipahayag natin ang ating kasalanan at alam po natin na ang Diyos ay faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And then ang ating confidence ay marirestored hindi sa pamamagitan ng sudden shift of our feeling, no, but it is restored by clinging to the unwavering promise of God's forgiveness in Christ. Kaya kung pakinggan po natin si Thomas Watson, ito po ang kaniyang sinabi, we are not to fetch our comfort from the inherent grace of our hearts, but from the imputed righteousness of Christ. Kaya ang ating ultimate confidence ay hindi po sa ating feelings, but in the immutable character of God. Sa character ng Diyos na hindi nagbabago at sa salita ng Diyos na hindi po nagsisinungaling. Siniliyuhan na po ito ng dugo ng kanyang anak na si Jesucristo. Now, pang-apat na punto, verse 22. Kapag tayo ay lumalago sa kabanalan, kapag tayo ay lumalago sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, di ba? Kapag tayo ay lumalago sa pagiging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo, what do you think? Anong mangyayari sa ating desire, sa ating mga ambitions, aspirations? Anong mangyayari? Aligned ba sa kalooban ng Diyos or hindi? Our growth in holiness will also have a consequence of our desires to be aligned sa kalooban ng Diyos. Meron pong match. Meron pong match. Yun ang sinasabi po ng verse 22. Mag-ingat po tayo sa verse 22 ha, kasi parang ginagamit ito ng marami, lalong-lalo na sa mga nangangaral ng health and wealth gospel, na parang ang blessing ay bunga ng ating obedience. Di ba? Sabi dito, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. So para bang ang ating obedience ay nagbabribe sa blessing ng Panginoon. At first glance, maaring ito po talaga ang interpretation, yung transactional view of God's blessing. Na kung sundin mo siya, i-blessed ka niya. Kung hindi mo siya susundin, hindi ka niya i-blessed. If we obey, then God is obligated to respond. However, itong interpretation na ito, bagamat parang straightforward interpretation, pero delikado po ang interpretation na ito.
kung hindi po talaga natin aralin ang teksto, particularly sa isang mananampalatayang baguhan pa. Dahil it can easily lead to a distorted understanding of grace and the Christian life. Marami pong mga professing Christians, perhaps unconsciously, hindi po sila conscious, ay nahuhulog po sa trap na ang kanilang pagtingin sa obedience ay isang paraan upang i-bribe ang Diyos para sa kanyang favor. Hindi naman siguro nila ito i-articulate explicitly, pero yung mga sentiments na palagi nating naririnig na if you do not obey God, hindi kanya i-bless. Hindi niya sasagutin ang panalangin mo. Mafu-forfeit mo ang blessing sana na para sa iyo. So itong perspective na ito ay talagang sinishift po ang motive natin sa obedience. Imbis na God-centered ang motive natin, God-centered devotion, parang naging self-centered. Kailangan mag-obey ako para i-blessed ako ng Panginoon. Now, undoubtedly, ang tunay na obedience ay talagang nagdudulot din ng pagpapala. Totoo naman talaga. Sa kabutihan ng Diyos, ay nire-reward din po niya ang faithfulness ng kanyang mga tao. Pero ang ating ultimate motive sa ating pagsunod ay hindi upang ma-acquire ang blessing, but rather magpasakop sa soberanong Diyos, magpasakop sa kanyang autoridad bilang Diyos at Hari. So ang ating pagsunod sa Panginoon ay nagmumula sa puso na binago ng biyaya ng Diyos. Nagmumula sa puso na umiibig sa Diyos, na merong kagalakan na gawin ang kanyang kalooban at meron ng hangarin na luwalhatiin ang kanyang pangalan. It is not a means to earn His favor. Ang ating obedience ay hindi po means upang kitain ang pabor ng Diyos, sapagkat ang pabor ng Diyos ay nasa atin na. Ibinuhos na ng Panginoon ito sa atin in a lavished way. Very lavished po, mga kapatid. 'Di ba? Kaligtasan natin, conversion. Ang banal na espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin, assurance of salvation. Ang ating kasalanan ay pinatawad, inari tayong ganap. God's blessing has already been lavished upon us. And therefore, ang ating obedience ay hindi po yan siya means upang kitain natin ang pabor ng Diyos. No. And besides, gaya ng sinabi ko kanina, ang isang anak ng Diyos na lumalago talaga sa biyaya at lumalago sa paglakad ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos, mapapansin din po niya na ang kaniyang mga hinihingi sa kaniyang panalangin ay nag-a-align sa kalooban ng Diyos. Nagmamatch. Di ba? As he grows in holiness, as he grows in grace, mapapansin niya na ang kaniyang mga supplications, ang mga prayer items niya, nagmamatch na sa will of God. Nagmamatch sa kalooban ng Diyos. Hindi na selfish ang kanyang prayer. Hindi na nga temporal eh. Nagmamatch as he grows in grace. The Spirit na nananahan sa lahat ng mga believer, ang siyang humuhubog sa ating puso at isipan, kaya ang resulta po nito is hilingin din po natin sa Diyos kung ano ang makakapagbigay kaluguran sa Kanya. And therefore, kung ang isang mananampalataya na ganyan ay mananalangin, merong mga prayer items, it is precisely because his heart is obediently inclined that his prayers fall within the circle of God's will. Imposible ng isang Christian na lumalago sa biyaya ng Diyos ay mananalangin at hihingi ng bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. Siyempre, as he grows in holiness, ang kanyang prayer ay magmamatch din sa kalooban ng Diyos. It is simply inconceivable that the one who consistently keeps God's commandments and seeks to please Him would ask for anything contrary to His perfect plan. Kaya nga itong sinasabi sa Psalm 37 verse 4, please turn there. Common na passage po ito ha. Pinaliwanag ko po ito kila Ate Mavic at Kuya John last time nung nagkaroon kami ng outing doon sa Laguna. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, sa unang basa, parang transactional interpretation pa rin, no? Na kailangan mag-delight ako sa aking sarili sa Panginoon, kailangan mag-delight ako sa ministry, sa gawain para ibigay niya ang desire ng aking puso. This is a transactional interpretation of this passage. No. Ang isang puso na tunay na nagagalak sa Panginoon
ay hihingi, magkakaroon din ng desire na hingin ang mga bagay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Di po ba? Nagmamatch ang kanyang delight sa kanyang desire. Nagmamatch. So, siyempre, kung hihingi niya ang kanyang desire na naaayon din sa kalooban ng Diyos dahil nagdi-delight siya sa ating Panginoon, eh siyempre, ibibigay ito ng Panginoon sa kanya. Nakuha po natin. A heart that genuinely delights in the Lord will find its deepest desires transformed to align with God's own desire. Then indeed, kung hihingin niya ito sa Panginoon sa pananalangin, ay i-grant po ito ng Diyos sa Kanya. Kaya nga itong verse 22, hindi po ito formula para i-manipulate ang Diyos na i-bless niya tayo, but it is a promise sa Kanyang mga anak na lumalago sa kabanalan and therefore lumalago sa delight sa Kanya at sa Kanyang kalooban, sa pagpapasakop sa Kanyang kalooban. So it speaks of the beautiful harmony between a spirit-led life of obedience and the confident expectation of answered prayer, where the very act of asking reflects God's own purposes. Ang ating hinihiling sa Diyos ay naayon sa kanyang kalooban din. That's it. Ito ang sinabi ni John MacArthur, God always hears and answers the prayers of those whose lives are pleasing to Him, not because He owes them anything, but because their righteous prayers align with His righteous will. Ang prayer item daw natin ay na-align sa kalooban ng Diyos. Panglimang punto, the twin pillars of God's commandment. Ang magkakambal na haligi ng utos ng Diyos. Verse 23, faith and love. Ang sabi po dito, at ito ang kanyang utos. Una, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Pangalawa, at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So, sinamarize po ni Apostle John sa isang bersikulo lamang ang multifaceted commandment na yun talaga ang tema ng liham ni Apostle John. And that is really the very heart of the gospel. Present po ni Apostle John itong dalawang utos na ito and yet distinct pero hindi po pwedeng paghiwalayin. That we believe in the name of the Son of God and that we love one another gaya ng iniutos po ng Panginoon sa atin. Hindi po ito pwedeng paghiwalayin ang dalawang mandato na ito na nakaugat sa soberanong biyaya ng Diyos. At ito ay magagawa lamang ng isang puso na binago ng Diyos. Firstly, that we believe in the name of the Son of Jesus Christ. Ito yung foundational and this is the primary aspect of the commandment of God. Believing in the name of the Son, hindi lamang po ito intellectual na pagsang-ayon, kundi pananalig sa ginawa ng ating Diyos para sa mga makasalanan na tulad natin. At itong saving faith na ito ay kaloob din ito ng ating Diyos, regalo din ito. At ang object ng faith na ito ay si Kristo na siyang nagpadanak ng kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo upang ang ating kasalanan ay mapatawad. Ang kanyang perfect obedience at ang kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay, yun ang nagbibigay sa atin ng batayan ng ating justification, imputed righteousness at union with Christ. Kung wala ang saving faith na ito, wala pong tunay na obedience sa Diyos. For without faith, it is impossible to please God. Hindi po ito human work na ating kinita, but this is a divine work received by faith. Secondly, ang pangalawang haligi ng utos ng ating Panginoon na bunga ng unang utos, because true faith produces love, produces obedience. Hindi ito secondary or optional, but this is really an evidence of genuine saving faith. Itong command to love one another. Hindi po ito sentimental emotion, but it is an active love, a self-sacrificial and Christ-like love. Ito yung pag-ibig na nagre-reflect sa character ng ating Panginoon, who is love. We love because He first loved us.
gaya ng iniutos ng Diyos sa atin. At itong pag-ibig na ito ay nananurture ng banal na espiritu na nananahan po sa bawat isa sa atin. This is very critical. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin na it's either you believe God or you love the brethren. Wala pong either or. Talagang both and ito. We have to love God, or we have to believe in God and to love the brethren. Dahil sabi po ni John, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. I'm quoting 1 John chapter 4 verse 20. Now, to attempt to love one another, hiwalay po sa spirit-wrought faith in Jesus Christ, ay superficial lang yan. Plasticity yan. Devoid of any spiritual power and eternal significance. Para sa isang tunay na regenerate na mananampalataya, ang Christian life ay nagpapatuloy na pursuit ng parehong believing and loving. Believing and loving. The twin pillars of the commandment of God. This is the dual obedience of believing in God and loving the brethren. This dual obedience is the hallmark of those who truly abide in Christ and reflects the unified purpose of God for His redeemed people. Pang-anim at panghuling punto. Ang banal na Espiritu ang siyang garantiya ng ating nagpapatuloy na pakikiisa kay Kristo. Verse 24, ang sabi po dito, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa kanya, at siya sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. So ito po talaga yung nagkukonect sa lahat ng sinabi po ni Apostle John nung una. The keeping of God's commandments with an abiding, intimate union with the living God through Christ. Hindi po ito statement na kitain natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng gawa, kundi description ito ng bunga or patunay ng isang tunay na kaligtasan. Yung sinasabi dito sa verse 24, whoever keeps His commandment abides in God and God in him. Ito po ay talagang bunga ng ating kaligtasan. God in Him, we in Christ, or we in God and God in us. Meron pong reciprocal union. Meron pong covenantal bond na bunga ng ating pakikiisa sa ating Panginoong Hesukristo. So ang pinaka-crucial question dito is, how do we know that God abides in us? Well, binigay po ni Apostle John ang sagot. By the Spirit whom He has given us. So, hindi po talaga natin maikakaila ang papel ng banal na espiritu sa ating Christian life. Ang banal na espiritu ay hindi lamang ito emotional feeling or abstract concept. Ang banal na espiritu ay aktibo na kumikilos sa isang tunay na mananampalataya. Ang banal na espiritu ang silyo, ang down payment, ang guarantee ng ating inheritance. Itong indwelling presence of the Holy Spirit ay nagpo-produce ng obedience. Bakit? The Spirit in the Bible is called the Spirit of Obedience. At kung ang banal na Espiritu ay nasa atin, wala pong mananampalataya na walang banal na Espiritu. Di ba sabi sa Romans chapter 8, he who does not have the Spirit of God does not belong to Him. He is not of God. So walang Christian na walang Holy Spirit sa kanyang buhay. At ang Holy Spirit is the Spirit of Obedience. And therefore, ang tunay na Christian ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. The Spirit is the Spirit of Obedience. Kinakonvict tayo patungkol sa kasalanan. Nag-i-illuminate sa atin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu at nagbibigay ang banal na Espiritu ng kapangyarihan upang tayo ay lumakad ayon sa kalooban ng ating Diyos. In fact, ang banal na Espiritu ang sumulat sa batas ng Diyos sa ating puso at isipan. At ang banal na Espiritu ang pinagmumulan ng bago at masunuring puso. A heart that increasingly delights in God's commands, even amidst ongoing struggle with sin. So, ang obedience pala ang
vital litmus test ng ating pakikisa kay Kristo. Hindi ito ang basis ng ating union with Christ. It's a necessary and visible outcome of that union with Christ. Hindi po natin ma-attain ang perfect obedience sa buhay nito, totoo yan, pero yung consistent striving for holiness at yung totoong hangarin na bigyang kaluguran ang Diyos, ito yung patunay na tayo ay Christian. Isang buhay na characterized by persistent, unrepentant disobedience. Kung merong isang buhay na nagpapatuloy at hindi nagsisisi, well, i-question talaga natin kung tunay ba talaga siyang nananampalataya kay Kristo at kung tunay bang nasa kanya ang banal na espiritu. Because the Apostle James rather tells us, faith apart from works is dead. Kaya nga sa 1 John, ang patunay ng isang abiding relationship with God is consistently tied to a life that reflects the character of God through obedience. Ayon pa kay James Smith, ang sabi po niya, the presence of the Holy Spirit within a believer makes obedience both possible and desirable. Without Him, we are powerless. With Him, we are transformed. So papaano ba natin i-conclude ang message sa gabing ito na medyo may kahabaan ng kaunti dahil hindi pwedeng hatiin ang 6 na punto na ito? Well, itong tinuturo ni John sa atin is that this passage actually is a tremendous gift. Ito ang roadmap para sa ating assurance na hindi po nakabatay sa ating emotion na pabago-bago, hindi po nakabatay ang ating assurance sa ating perfect performance, but on the solid ground of God's truth and His transforming work within us. Matutunghayan ba sa buhay mo ang pagbabago, ang transformed life and heart na nagdudulot ng practical love para sa Diyos at para sa mga kapatiran? This is the evidence that you are of the truth. Kung ang puso mo ay naghahatol sa iyo, binabalik mo ba ang kaisipan mo sa puso ng Diyos na mas reliable, or sa katotohanan ng salita ng Diyos na reliable, na siyang nakakaalam sa lahat? Do you anchor your soul in His unchangeable character and promises sa mga oras na hinahatulan ka ng puso mo? And when your conscience is clear, when there is perfect harmony between your experience and the objective truth of God's Word, ikaw ba'y lumalapit sa Diyos na may boldness at may pasasalamat dahil sa gift na ito sa pamamagitan ni Kristo? What else? Ang mga prayer items mo ba, ang mga desire mo na ipinapanalangin mo sa Panginoon, nag-a-align ba yan sa kalooban ng Diyos? So that as you grow in holiness, you only ask what pleases God. Delight yourself in the Lord and He will grant you the desires of your heart. Conscious ba ang effort mo na no matter what happens, magtiwala ka sa Panginoon, manalig ka sa Panginoon in the name of His Son Jesus Christ? Conscious ba ang effort mo na mag-exercise ng pag-ibig para sa isa't isa? Dahil kinikilala mo na ito ay dalawang haligi na hindi ng ating pananampalataya na hindi pwedeng paghiwalayin. Kinikilala mo ba ang banal na espiritu na nananahan sa iyo as the guarantee of your union with God, empowering your obedience? Kung itong mga palatandaan na ito ay nasa buhay mo, then rejoice. You have every reason to be assured of your salvation. Hindi po ito call to legalism. Hindi po ito. But it is a call to the glorious freedom of a life lived in union with Christ, empowered by the Spirit and expressing itself in genuine love and obedience. Now, para sa mga nagre-wrestle pa rin, nag-i-struggle pa rin sa doubt, or for those who may recognize na itong mga palatandaan na ito ay parang absent talaga sa buhay mo, absent na absent sa buhay mo, do not despair. The solution is not to try harder sa sarili mong kalakasan, kaibigan. The solution is call upon the name of the Lord. Turn to Christ. He is the source of all true faith. He is the source of all true love. He is the source of all true obedience.
Ipahayag mo ang kasalanan mo sa Diyos. Manampalataya ka sa kanyang pangalan at isuko mo ang buhay mo sa Lordship ng ating Panginoong Hesukristo. He will give you His Spirit and He will begin the work of transformation in you. At tutulungan ka niya na ma-demonstrate sa buhay mo ang unmistakable marks of a true believer. Nawa ay tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Ngayon na, kaibigan. Call upon the name of the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sa mga kapatiran na nakakaranas ng moment of dryness, patuloy tayong tumingin sa ating Panginoon, sa kanyang unchangeable heart and unchangeable character and promises. And there are moments when the light surprises the Christian as he sings. Naway ipagkaloob ng Panginoon sa atin ang moments na yan kung during the time na kailangan talaga natin, but most of the time we are pilgrims on earth. Tumatawid po tayo sa disyerto tungo sa promised land. Huwag po tayong umasa ng easy-go-lucky life dito sa mundo. We are called to wage war. We are called to spiritual warfare. And we are called to trust in Him at all times. Tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Panginoon, sa mensahe ng inyong salita sa gabing ito. Naway tumagos ito sa aming puso. I-search namin ang aming buhay. Do we see the objective truth of the Spirit's transforming power in us? Do we trust or do we focus our attention on the objective promise of the gospel, of the unchangeable character of God? And yes, there are times when our experience is in perfect harmony with the objective truth, but there are also times when we are really called to struggle and to wrestle. Help us to abide in you, to consciously live according to the two pillars of your command, to believe in the gospel, to believe in the name of the Son of God, and to love God and to love the brethren. And nawa po aming Panginoon ay umasa kami sa pagkilos lamang ng banal na Espiritu sa aming buhay, sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.